Eto pa, sabi ni Senator, hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, but still he insists that he is. So what's your reaction on that, sir? Well, he can insist po. Karapatan niya ho yun. Gusto niya hong sabihin. Pero ang isa lamang po, mabanggit ko na rin ho, this afternoon, kinikilala po ng anak ni Senadora Loren Legarda, si Leandro Lebiste, Congressman Lebiste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya through our Blue Ribbon Secretariat na pagdala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung mga sasabihin po niya. So bigla man po sabihin, hindi niya po kinikilala yung Blue Ribbon po ni Senadora Pia under kay Senator Cayetano o under yung subcommittee ni Senator Marcoleta. Ang kinikilala niya po yung Blue Ribbon Committee chairmanship ko po. Pero at least alam niya pa rin kung anong magiging narrative niya. Alam ko po yun. Sabi ko nga, titignan ho natin. Kung isasabihin niya rin po paulit-ulit, nasabi na po, kasi na-submit na po ni Senator Lacson po yung chairman's report sa ombudsman Correct. Pare-pareho lang naman Pero kung binanggit po siya na wala pa doon, then kailangan ho natin busisiin ho yun. Kasi otherwise po, magiging redundant na lang. Paulit-ulit na lang po. Na-file na, naisubo na po sa ombudsman yung pangalan, yung tao, yung ebidensya. I-imbestigahan na naman po namin. Dapat iba naman siguro. Diba? Unless kung may bagong ebidensya, may bagong kaso na naman. Sen, maraming kababayan natin ngayon, taong bayan na nagbubuluhan na ngayon sa Senado, yung forum, yung papapalit ng mag-isman. Ano pong mensahe nyo sa taong bayan na nagbubuluhan? Well, pasensya na po kayo, di po ba? Nakita niyo naman pumasok po kami ng ilang araw. On the third day, violation na po ng Constitution. Tama. Kaya we took over. Pangalawa po, kaya nga po, we cut short our hearing kanina, our meeting kanina, Blue Ribbon. Kasi may mas pressing na problema po ang ating bayan. Yung po mga biktima ng lindol doon po sa Sarangani sa Mindanao. Siguro, tama. Eto, speaking of lindol sa Sarangani, mga kababayan, breaking news to. Ano ba, alam nyo ba, itong mga senador na ito, no? Lipat muna tayo dito sa lindol. Alam nyo ba, mga kabirador, itong post, mga kababayan. Ito yung sa balita. New majority, post po ni Senator Risa Ontiveros, mga kababayan. Ito po, new majority to donate 1 month salary to relief effort in Mindanao. Di ba? So, i-donate po nila yung kanilang salary, 1 month salary para po sa mga nasalanta po ng lindol dyan sa Jensan, dyan po sa Mindanao. Diba? Eto kasi yon, mga kababayan. Buti pa itong mga ito, itong mga senador na ito, naiisip yung ganito. Hindi nakakaisip ng sabaw. Diba? Hindi nakakaisip ng sabaw. Hindi kagaya nung isa, nakakay natin kagabi. Opo, di ba natalakay natin yon? Nagpa-anli sabaw. Di ba? Ang OBP po, well, wala naman masama. Kaso nga, napupulaan kasi napupulaan po. Ang dami-daming budget, bilyong piso ang nakurakot mo, hinahanap sa'yo ng taong bayan ng COA. Tapos di ba, magpapa-anli sabaw ka lang. Bakit walang dapat di ba meron rin free soft drinks. Kaso ang free nila, ang free ng OBP, Skyflex. Yan na, buti pa yung mga senador, 1 month. Si Sara kaya yung 1 month salary niya, kaya niya i-donate. Tanong natin, OBP, Sara Duterte, ito ang tanong namin. Kaya mo bang i-donate? Kaya mo i-donate yung 1 month salary mo? Kami nagtatanong lang, Huwag naman sa maloob mo, walang puwersahan to,
'Di ba mga kababayan? Oh. Buti pa itong, sila Senator Risa, Senator Soto, lahat, oh. Mabuti pa sila naiisip nila 'to, oh. Ayan, oh, nasa balita po, oh. Ayan, oh. Post po ni Senator, Risa Hontiveros, ayan, oh. Ayan, oh. Babasahin natin, oh. Let the whole Senate stand with Mindanao, 'di ba? Oh. The Senate new majority stands with the families and painful work of rescue, relief, rebuilding, and recovery after the powerful earthquake. Oh, yun naman pala eh. As a personal contribution to the relief efforts, members of the Senate new majority are prepared to donate 1 month of our salary. Oh, 'di ba? 1 month of our salary. To support affected communities. While this is a small contribution, we hope our colleagues in the minority, kinall out pa raw. Hoy, minority! Oh, kino-call out kayo ni Senator Risa, baka naman. 'Di ba? We hope our colleagues in the minority will join us in this effort. After all, we are senator of all Filipino. Naks nang 'yun. Tama naman, 'di ba, mga kababayan? Bago sana yung mga hocus-pocus nila sa 18 ex-Marines, yung pamumulitika nila dito sa mga senador na ito dahil 'di ba, wala na sa kanila yung, posisyon ng pagiging majority, 'di ba? O tigilan muna propaganda. Trabaho muna, oo, tumulong muna. Agree ba kayo mga kababayan? 'Di ba? Ako agree ako do'n, na magtrabaho muna at 'di ba, silbi sa bayan, 'di ba mga kababayan? Para ano po, para naman 'di ba, mapakinabangan ng taong bayan yung 'di ba, salapi niyo, isang buwan lang naman 'yan. Kaya majority nga, kayang-kaya nila, 'di ba? Kayang-kaya nila. Pero itong mga kumag na 'to, ewan ko ba. Hindi ko maintindihan sa mga 'to. Bakit puro na lamang, propaganda, propagandista, oo, ang naandito sa minority na 'to? Buti pa 'tong bagong majority mga kababayan nagtratrabaho. Nagtratrabaho. Kagaya nino? Kagaya po ng ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo. Ito ayon sa balita, OFWs, unang priority, karapatan at proteksyon. Mas pinatibay ni PBBM, walang mapapabayaan sa bagong Pilipinas. Yun naman pala. 'Di ba? Bakit walang mapapabayaan sa Pilipinas? Kasi nga po, no, sa bagong Pilipinas, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos agarang aksyon. 'Di ba? Hindi yung agarang ngawa kagaya ni Lustay, 'di ba? Daldal muna. Wala namang gawa. Anong gagawin natin? Pakinggan natin 'to. Magandang araw po. Binabati ko po ang lahat ng ating overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa pagdiriwang natin na ika-31 Migrant Workers Day. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang kabutihan, galing at tibay na loob ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Di ba? Yun naman pala yun buti pa tong ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Agarang aksyon sa Lindol. Agarang aksyon doon sa Kuwait, 'di ba? Kasi ginera ang Kuwait 'di ba?
Kaya ngayon, yung ating mahal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, to the rescue. Yan ang tunay na serbisyo, totoo. Yan ang tunay na serbisyo at walang bahid ng pamumulitika. Hindi kagaya mo, Sara. Oo. 'Di ba? Bukod na sa tanga ka, 'di ba? Oh, bobo ka pa daw, sabi ni Larry Gadon. Kasi mga kababayan ko ito po mga kabirador. Ito kasing ginagawang destabilization pa rin ng mga mga Duterte gumagamit sa Duterte. Ito po ay wala ng ito wala na pong effect sa totoo lang. Nakakasawa na, 'di ba? Hindi, real talk, nakakasawa na. Kaya pansinin natin 'to. Yung mga rallyista na nasa labas ng Senado, oonti na lamang sila. Alam nyo ba yung yung mga naandon, yung nanggugulo ron? Yun yung mga nakasagupa ako nun. Oo, pagtutulong-tulungan ako, akala nila atrasan ko. Hindi nila alam si Birador Pikwa, pabira talaga eh. Diba? Tapos ngayon, ang tinitira nila ron, sino po tinitira nila ngayon doon sa Senado? Ang mga tulpo. Kasi nakita nila malakas sa survey si Senator Rapi eh. Nakikita nila sa survey. Sabi naman ni Senator Rapi at ni Senator Erwin, wag silang isama sa mga survey. Diba? Dahil wala pa naman silang pinale or final decision kung tatakbo sila o hindi. Diba? Eto si Senator Erwin, sa pagkakaalam ko ang balita ko hindi talaga tatakbo. Si Senator Rafi, ang pagkakaalam ko may nagdadasal kagaya ni ni Mayor Lenny. 'Di ba? May mga gusto na tao na tumakbo si Senator Rafi. Kaya sila yung gumagawa ng survey. 'Di ba? Kasalanan ba natin? Kasalanan ba nung nagse-survey? Kasalanan ba nung mga bumoto sa kanya? Napabor silang tumakbo si Senator Rafi, 'di ba? Hindi naman. Ayan ang mahirap kasi dito sa totoo lang sa politika na 'to, mga kababayan. Walang permanente. Oo. 'Di ba? Tulad niyan yung kay Bongo. Kay Chis Escudero, kay Villanueva. Ang balita natin yan ang magkakadikit 'di ba? Tama ba mga kababayan? Si Villanueva, si Bongo, saka si Chis Escudero, yan ang magkakadikit. Kaya may posibilidad, mga kababayan, yung kaberks ni Senator Chis, sasama yan. Lilipat yan. Di magagalit na naman mga DDS niyan. Sasabihin na ng mga DDS niyan, mga traidor. Kasi alam nyo naman ng mga DDS, mga kababayan, hindi makakatanggap ng katotohanan yan. Hindi makakatanggap kahit para sa bayan. Gusto lang naman ng ng mga senador na to magtrabaho, hindi mamulitika ng todo. Hindi kagaya kasi yan nila Alan Peter Cayetano. Nauuna ang nauuna ang daldal. Disclaimer nadulas lang. Diba? Nauuna yung daldal bago yung trabaho. Kasi nga, eto pansinin nyo, magmula no naupo, no? Itong si, X na. SP Cayetano, ay ano po, nangyari sa Senado? Di ba't napakagulo? Napakagulo po ng ating Senado. First time in the history nangyari. At yun po ay nangyari saan? Saan po? Sa termino nino Alan Peter Cayetano. Habang siya ang SP. Diba?
Tapos magyayabang pa na, hindi nyo napataob ang Senate, 'di ba? Under Alan Peter Cayetano. Ano yung sagot tuloy ng NBI? Hindi naman namin ba't namin patutumbahin ang Senate, 'di ba? Tanga rin no, gago rin. Ewan. Mga bobo! Maliwanag ikaw, bobo, putakin mo ka! Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause he